Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. 86 sports car, Toyota 86 sa Subaru. Ang ano nito, engine nito, tignan nyo. Ayan, Boxer. Okay, Toyota, Boxer, Subaru. Pag sinabing Boxer, yung mga piston nito, ganun ang ano yan, nasa gilid, nakatumba. Kabilaan. Yun yung kanilang mga piston. Ngayon mga kapatid, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon, ang ibablog ko ngayon, ay kung paanong hindi po kayo maloloko kapag po bumili kayo ng mga segundamanong kotse. Yung hindi kayo bibili ng mamahaling sakit ng ulo. So ngayon, ito po ang una nating gagawin. Kasi mga kapatid, pag nakabili ka ng mga mamahaling sasakyan, tulad nito, milyonan to. Itong mga ganitong mga Vios, hindi naman ganun kamahal. Dapat hindi ka makabili ng mamahaling sakit ng ulo. So ano ang una niyong titignan kapag po kayo ay bibili ng sasakyan na segundamano? Ito po una. Tignan nyo po yung usok na inilalabas niyan sa kanyang tambutso. Kaya dapat po, kapag po kayo ay bibili ng segundamanong sasakyan, pag in-start nyo, at iyan ay umusok ng puti, at yung puti niya ay makapal, mga kapatid, posibleng mayroon pong coolant na pumapasok doon sa combustion chamber at sinusunog doon, nagiging steam siya, lumalabas doon sa iyong tambutso. Makapal ang usok niyan, makapal na puti. So, pwedeng may problema ang inyong cylinder head, may crack yan, kaya yung coolant pumapasok doon sa chamber. Pwede rin naman yung cylinder head gasket, sira na. So, kaya po yung coolant tumatagas doon at pumapasok doon sa ibabaw ng mga piston. So, malaking problema po yan mga kapatid. Halimbawa, nabilin nyo yun, edi syempre, mag-aangat ka ng cylinder head, pwedeng sira lang yung gasket, or kung sira na yung cylinder head, magpapalit ka ng cylinder head. Mahal din po yun, malaking gastos din po yun. Ngayon mga kapatid, huwag kayong maniniwala kung sasabihin ng seller na hindi, ano lang yan, moisture lang yan. Kasi po, sa totoo lang po, pwede rin po talagang ganon. Sa umaga, pag start nyo ng inyong engine, may mga manipis na usok na lalabas doon sa tambutso mo, yun po talaga ay kulay puti, pero moisture lang yun. So paano po ba nangyayari yun? Sa gabi po kasi medyo malamig, lalo na dito sa amin sa Antipolo. Kapag malamig, yung pong loob ng tambutso, yung loob ng muffler, yung loob ng inyong exhaust manifold, pwede pong magkaroon ng moisture yan. So pag sinabing moisture, magtutubig yun. Doon sa loob, magpapawis yun ng malamig. Yung moisture na yun sa umaga, pag in-start nyo ang inyong sasakyan, siyempre nainitan yun dahil mainit na yung nilalabas ng inyong exhaust manifold, so nagiging steam siya. Kaya siya umuusok ng puti. At minsan nga po, kapag sobrang dami ng moisture na naiipon doon sa muffler, ibinubuga pa yan ng tambutso, yung tubig na yon. So yun, normal yon. Pero dapat mangyayari yon sa umaga. Kaya po kung bibili kayo ng sasakyan, halimbawa tinesting nyo, tanghali na or hapon na, hindi na po moisture yon. So posibleng yon ay coolant na nag-leak doon sa yung cylinder head at pumapasok doon sa combustion chamber, at kapag ka nagkaroon na ng combustion, ayun, kasamang sinusunog yung coolant na yon. At yun nga po ay lalabas na makapal na usok na puti. Ngayon, paano naman mga kapatid kung yung usok ay medyo bluish? Puti siya na medyo bluish, ayan na ang problema. Mayroon na ring humahalong langis na pumapasok doon sa combustion chamber. Halimbawa, sira na yung piston ring mo, hindi niya na nasisil yung mga piston, so umaakyat ngayon yung langis doon sa babaw ng chamber, tapos pag nagkaroon ng combustion, kasama siyang nasusunog. Yan yung kulay puti na medyo bluish. Ganon din naman po kung sira yung valve stem, no, yung katawan ng barbula, sira na yung valve stem seal, no, yung parang oil seal doon, nakapasok yung katawan ng barbula, pag nasira yon, dadaan yung langis doon, pupunta ngayon doon sa chamber. At kapag ka nagkaroon ng combustion, kasamang sinusunog yon. Yun naman po yung makikita nyo kapag medyo bluish yung lumalabas na usok doon sa tambutso. Huwag nyo na pong bibili yun. Kasi malaking trabaho yun. Siyempre, top overhaul na yon. Kung yung valve stem ang may problema, yung valve seal, paano kung ang may problema yung piston ring? Na yung langis ay, yun nga, umaakyat na doon sa ibabaw ng chamber. Bibilin mo pa ba yun? Huwag nyo nang bibilin yun, mga kapatid. Kasi malaking problema na yon. Mga kapatid, paano naman kung sobrang itim ng usok at grayish yung nakikita nyo?
Pwedeng yan naman po ay masyadong rich, no, yung fuel na pumapasok doon sa makina. Pwedeng barado yung air cleaner mo, kaya po walang makapasok na magandang hangin. Pwedeng sira ang turbo, pwede rin naman sa degasolina, sira yung mga spark plugs, sira yung distributor coil, may problema ka sa electronics, sa ECU mo, may problema sa mga sensors, pwede po yan. Maitim ang usok. Pwede rin naman yung grayish naman ng usok na hindi siya makakumpleto ng combustion. Yan nga yung merong mga misfire, may maririnig kayong mga katok na unwanted, no? Yung katok na galing doon sa fuel knocks, no? Galing doon sa hindi magandang buga ng mga injectors. So yan, pwedeng magbuga ng maitim na usok. Marami kang makikitang maitim na usok, lalo na kung sobra-sobra yung ibinubuga ng mga injectors mo. So, importante mga kapatid, palatandaan sa inyo na yung mga makikita nyong mga usok na binanggit ko na yan, hindi po healthy yan doon sa sasakyan na bibili nyo. Lugi kayo dyan. Kaya pag doon pa lang nakita nyo na, back out na kayo. Unless sinasabi talaga nung seller na ito po, may problemang ganito yan, ito ang problema niyan. Pero syempre, malaking gastos yan pagka ang pag-uusapan yung sa makina kapag ganyan ang problema. Yung po kasing simpleng top overhaul, pwede po kayong mauwi doon sa general overhaul. Paano po kung mahal na nga yung pagkakabili nyo, hindi nyo alam na meron palang ganung problema. Napakamahal na sakit ng ulo ang inyo pong nabili. Ito pa mga kapatid, ito po, payo ko po sa inyo. Kapag may narinig kayong ingay sa ibabaw, napapakinggan nyo, na merong lumalagitik, tik, 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 or knock, meron kayong naririnig na knock, 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 knock. Karamihan sa mga diesel engines, ganun kalakas. Pero sa mga gasoline engine, hindi masyadong malakas na maririnig mo. Pero kapag may narinig kayo na knock sa ibabaw, at sa ilalim ay pinakinggan nyo rin sa ilalim, doon sa ilalim ng makina, at mahina sa ilalim ng makina, pwedeng fuel knock lang po yan. Pero kapag yung knock, pinakinggan nyo sa ibabaw ng makina at mas malakas doon sa ilalim ng makina, engine knock na po yun. So back out na po kagad. Hindi po yun safe na bilhin nyo, hindi po yun healthy sa makina. Dahil kapag may engine knock, yun nga po yung tinatawag nating katok. So mga kapatid, kapag ganun na nangyari, ako na po ang magsasabi sa inyo, kahit wala kayong kasamang mekaniko, kapag nakita nyo yung mga usok na yon, kapag narinig nyo yung mga sinasabi nating mga knocks na yan, back out na kayo. Kasi malaking gastos po yan. At hindi po yan makakatulong sa inyo para makasave kayo doon sa bibili nyong sasakyan. Medyo laspag ang pagkakagamit ng sasakyan na yon. Kasi kung medyo modelo pa yan, sabihin mo 5 taon pa lang yan, yung sasakyan na bibilin mo, tapos ganun na yung makikita nyo na umuusok o kaya may maingay, medyo laspag yan. At kapag po medyo laspag, syempre may mga kasunod pang mga problema yan. Ang isang pinakamasaklap dyan, nababago kasi nila yung kilometrahe, yung odometer, nababago nila yan. Meron silang ginagamit yan para baguhin yan. Kung ilan po talaga ang tinakbo ng sasakyan na bibili nyo. Huwag nyo na pong bilhin yan. Hanap na lang po kayo ng iba. Ayan mga kapatid, nakita nyo, napakalinis itong makina ng Vios na to. No? Kapag po kayo ay bibili ng sasakyan mga kapatid, at inangat nyo na yung hood, at wala po kayong nakitang mga leaks ng mga langis dyan, walang leaks ng mga fluids, tapos yung mga kuryente mo in proper place lahat yan, pati itong mga hose na yan, walang mga leaks yan, mga kapatid, parang naka-jackpot na tayo doon. So, napaka-importante po, kapag bibili kayo, wala kayong makikitang mga tagas ng langis dyan. No? Importante po yon. Kasi po, yan ang magsasabi na itong sasakyan ay hindi masyadong laspag, hindi masyadong gamit at naalagaan po talaga na may maintain nung dating may-ari. Ngayon mga kapatid, kung iyan po ay wala sa display, halimbawa, kilala nyo naman yung may-ari, nakikita nyo yung sasakyan na araw-araw niyang ginagamit at kapag tingin mo doon sa engine bay niya ay malinis, no? Medyo medyo positive na 'yon. Kaya lang mga kapatid, kung ito ay mga nandiyan sa display ng mga buy and sell, naka-display yung mga sasakyan, sigurado po hindi sila magdi-display doon ng unit na may tagas ng langis, may tagas ng fluid o kaya yung mga kuryente hiwa-hiwalay, hindi sila magdi-display doon. Malinis na malinis talaga ang engine bay, kumikintab pa yung mga itim na yan. So ano ang dapat mong gawin? Dapat ang laban doon test drive. Kailangan i-test drive nyo yan, paandarin talaga yung makina para malaman natin kung iyan po ay hindi tatagas. Kasi po, ganito,
dapat pumayag yung seller na i-test drive. Kasi kung hindi po siya papayag, huwag nyo na pong bilhin kasi may itinatago yun. Ngayon, pag tinest drive nyo, 30 minutes to 1 hour. Daanan nyo talaga yung traffic, daanan nyo yung medyo paakyat, at dapat ma-maximize nyo yung engine. At kung kinakailangan tumakbo ng 100 kilometers per hour yan, paganahin nyo. At bibiglain nyo talaga, bibiritin nyo. Kasi dapat hindi siya sisinukin. Dapat maganda yung performance ng makina. Kasi kung magkaroon ng konting sinok at binigla nyo, talagang pinaandar nyo ng pinipiga nyo, sabi nga natin, at nagkaroon ng sinok, may problema po yun. Ngayon, siyempre, kapag tinest drive nyo na, dapat ay kung yun ay automatic transmission, maganda rin yung shifting niya. Ite-test drive nyo sa Econo, ite-test drive nyo rin dun sa power. So, kapag na-test drive nyo yun, maganda yung shifting, walang slide, talagang nare-reach niya yung tamang speed kagad, no? Okay na yun, panalo na yun. Ngayon, sa manual, ganun din. Dapat walang dragging. Pag nilagay mo sa primera, binitawan mo ang clutch mo, hindi dapat nanginginig. So, yan po yung mga sign na may problema na yung mga clutch yun. At dapat po hindi matigas ang clutch. Diba? Kasi mga kapatid, segunda mano bibilin mo. Talagang, siyempre, expect mo rin talaga na magkakaroon ng problema yan. Pero, wag naman yung gano'n na kapag pinaandar mo yung isang automatic na sasakyan, ayaw umandar ng maayos. At ito pa po ang system, mga kapatid, kapag automatic. Pag pinaandar mo sa umpisa, malamig pa, okay pa yan, magsiship pa yan na maayos. Pero kapag uminit na, karamihan, yung may problema sa automatic transmission, nawawala po yung reverse pag mainit na kasi sumisingaw na talaga siya. At yung mga solenoid niyan, kapag umiinit na, humihinto na yan ng trabaho, yung mga solenoid dun sa loob ng automatic transmission. Kasi nga, nag-overheat. So, kapag ganon, back out na. Kaya dapat, pag bibili kayo ng sasakyan, number 1 din po na priority, yung test drive. Kung hindi po papayag yung seller na magkaroon kayo ng test drive, wag na po niyong bilhin. Di po ba? Kasi importante po yun. So, pati yung ride, yung suspension, dapat maganda yung ride niya. So, yung kapag lumiliko ang manibela nyo, dapat walang masyadong ingay na maririnig kayo. Lalong-lalo na yung mga ganitong kotse, pag lumiliko kayo ng todo at nagkaroon niya ng crack, 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 o siyempre, CB joints yan. Malaking gastos din po yan. So, dapat talaga ite-test drive nyo. So, mga kapatid, importante po na mahawakan nyo ng todo yung sasakyan bago nyo bilhin. Pero ito lamang po sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, titignan nyo ng buo yung sasakyan. Kung pumasa na yung una, yung mga usok, pumasa sa inyo yan. Tapos nagawa nyo na rin yung ibang matignan nyo ibang mga bagay. Kung talagang bibili nyo yung sasakyan, interesado na kayo, saka nyo po ayain talaga yan ng test drive. Yun po yung final na pwede nyong gawin. Kasi mga kapatid, nakakahiya din naman doon sa seller kung ipapatest drive niya yan tapos hindi pa pala kayo talaga desidido na bilhin. Kaya siguro yun yung pinakahuli nyong gagawin, yung matest drive nyo siya. Pero doon sa test drive na yon, ang mga importante pong bagay doon, kaya nyo gagawin yon, eto na rin po. Kapag po kasi ang makina, pag ito ay malamig, pag inangat mo ang dipstick na ganyan, pag malamig yan, wala pa talagang usok yan. Hindi uusok. Wala ka pang makikitang blow-by. Pero kapag uminit na po ang makina at inangat nyo itong dipstick na yan at umusok, angatin nyo pa, tanggalin nyo ng todo at kapag may lumalabas na mga oil dyan, nako, syempre, ano na yun, nagbubuga na yun ng oil. Lalo na kung mainit na, nagpump pa yan ng oil, syempre, hindi na po maganda yon. Malakas na po yung blow-by nun. So, wag nyo na rin po iyong bibilhin. Diba? Hindi na po yung pasado. Ngayon, kung halimbawa, tinaas nyo at ang langis, tulad nito, di gasolina to, at ang langis na nakuha ko ay maitim, wag po kayong papayag. O kaya yung langis na nakuha nyo ay parang nagpop-up na, parang bulak. Syempre, kulang sa change oil yun. Hindi katulad nito, mga kapatid, mapula pa yung langis. Oh. So, ayan, di gasolina po ito. Mapula yung langis. So, pasok pa po ito. Ngayon, mga kapatid, ang isa pa pong importante, sa diesel naman, okay lang yung maitim. Talagang umiitim mga langis ng diesel. At hindi rin po maganda kung meron kayong nakakapa na parang masyadong maraming mga karbon. No? Pagka inano nyo, sinalat nyo gano'n, yung langis sa diesel, maraming karbon, siyempre, baka kulang sa change oil yun. At maruming-marumi ang intake manifold dahil na epekto nung combustion sa loob, pati na yung EGR. So ngayon, mga kapatid, dito titignan nyo rin, pag binuksan nyo to, makikita nyo kasi yung oil nito. Ayan, halimbawa dito, may nakikita kayong mga sludge. No? Ayan, tulad niya, no? May nakita kayong sludge dito. Oh. Ito po ay larawan na ito po ay kulang sa maintenance. Ayan, natin nyo Larawan po ito ng kulang sa maintenance. Ayan. Ngayon,
ipasok nyo rin yung camera nyo dyan, ilawan nyo, ito, ilawan mo yon. Ayan, oh. Dapat makita nyo na malinis. So ito po, medyo marumi. Kaya naman ito ay dinala sa atin para nga po i-maintain po ito natin ng tama. So ito, medyo bagsak sa akin to, napakadumi oh. So bagsak po sa akin to. Kaya po kung makakabili kayo ng sasakyan, malinis ang labas, marumi naman ang loob. Papayag po ba kayo doon? So hindi lang yung basta dalhin sa inyo na umaandar, matining ang andar, maganda, walang vibration. Yun naman palang loob ng makina ganito. Mga kapatid, kasama na rin sa pagte-test drive nyo nung sasakyan na bibilhin nyo, idaan nyo talaga sa traffic yan, idaan nyo sa rough road yan. So dapat maganda ang temperature niya, hindi siya nag-overheat, dapat malakas din yung aircon. Or kung sinabi naman ng seller na may problema talaga sa aircon, at least doon pa lang malalaman nyo na, mapag-uusapan nyo na. Halimbawa, bumabiyahe kayo, buksan nyo lahat, ilaw, itodo nyo, ilakas nyo, tapos yung aircon nyo, yung blower nyo doon, buksan nyo lahat yan. Tapos kung yan ay electronic power steering, ikot-ikutin nyo lang yung manibela, no? Todo sa kabila, todo sa kaliwa, todo sa kanan, ikot-ikutin nyo lang yan. Tapos mapapansin nyo kung medyo humihina na yung baterya, no? Yung blower nyo doon sa loob ng sasakyan, humihina habang pinipihit nyo, yung inyong manibela, kung yan ay electronic power steering, no, may conflict din po yan sa electrical. So isa rin po yung way para makita nyo kung maganda rin yung electrical system nung bibili nyo pong sasakyan. Pero kung nag-overheat po ang sasakyan, malaking issue po yan. So doon pa lang dapat nag-iisip na kayo na hindi nyo siya bilhin. Kasi yung mga nag-overheat na sasakyan, maraming problema yan. Pwedeng problema radiator, thermostat, pwedeng problema din mismo yung makina. No? Kaya siya nag-overheat. Ngayon, pagkatapos po ng inyong test drive, silipin nyo ngayon din yung ilalim ng sasakyan. Kasi kaya nga nyo tinest drive yan, tulad ng unang sinabi ko sa inyo, malinis, ayan, walang mga langis na tagas, pero nung after na ma-test drive nyo, naglabasan na yung mga leaks. Kasi nga po, syempre, upon display yan, nando sa display yan, talagang lilinisin nila yan. Pero pag nagamit mo na yan, sabihin mong isang oras na talagang medyo piniga mo ng gusto yung makina, high acceleration mo yan, o tumatakbo kayo ng medyo mabilis at takyatin, talagang maglalabasan po yung mga leaks niyan. Maglalabasan po yung mga problema niyan. Tulad na nga po yung sinabi ko sa inyo tungkol dito sa blow-by. So, kapag nakita nyo na may mga leaks doon sa ilalim, wag na po kayong bawasan nyo na yung kagustuhan nyo doon sa sasakyan na mabili. Kasi po, pag nagkataon, napakalaking sakit ng ulo ang mabibili nyo. Pag ang pinag-usapan, makina, napakamahal po ngayon na magpa-overhaul ng makina. Ito pa po, isa pa. Hindi naman magagalit yung seller kung patay, start, patay, start, patay, start. Doon mo kasi malalaman kung talagang yung battery mo ay maganda pa. Kasi po, kapag nakailang start ka lang at medyo yung unang start mo, ang bilis ng cranking, jig, 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 jig. Pero yung mga pangatlong start mo, jig, 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 mahina na po ang baterya doon. Magkano ang baterya? 5,000 rin. Di ba? Kasi ito po, lahat ng sinasabi ko sa inyo, kung talagang interesado kayo na bilhin ng sasakyan, after na makita nyo lahat yung mga problema, ibabawas nyo yan doon sa presyo ng bilihan. Kung papayag yung may-ari. Kasi at the end of the day, mga kapatid, kapag lahat ng sinasabi natin ay nakita nyo na, kukumputin nyo yan Ibabawas nyo yan at sasabihin nyo, ito lang po yung pera ko na para ipambili ko dito. Diba? Kasi lugi naman kayo kung ang dami na nga nung sira nga nandoon sa sasakyan, tapos ang presyo niya ay mataas pa rin, lugi po kayo doon, mga kapatid. Maidagdag ko lang, no, kasi pinakita ko sa inyo kanina yung kulay ng langis ito. Ito, ang ganda pa ng langis niya. Pero halimbawa, ang kulay ng langis ito ay parang tsokolate or parang kopi ko, no, yung kape na merong gatas, ano po yun, naghahalo nga yung langis sa tubig. So may problema yung cylinder head gasket, may problema doon sa engine. So dapat makita nyo rin po yan kasi nakakatakot naman na bilhin nyo yung isang makina na yung langis niya may halong tubig. So hindi pa rin po pasado yun. Ngayon mga kapatid, isa pa rin pong pinaka-importante sa pagbili ng sasakyan, yung mga nakikita nyong mga kalawang na nandito sa body. So ito, malinis yung sasakyan na to, talagang wala kang makikitang kalawang dito sa loob at sa labas kasi ito po talaga ay may garahe. Mahal na mahal po ito ng may-ari. Ngayon, kung ang bibilin mong sasakyan, itutok mo lang yung cellphone mo kasi alam mo, nasa display area ka, no? Nung mga sasakyan, yung cellphone mo, i-video mo lang, yung ilalim, i-video mo po yan, makikita mo naman yung mga pang-ilalim niyan, makikita mo yung running board niyan, no? Diyan naman talaga nagsisimula yung kalawang, or makikita mo rin yung parang built-in chassis niyan, kung yan ay balubaluktot o may kalawang, may tama ng bangga, lahat po yan makikita nyo.
kapag ka yung cellphone mo na may camera ay pinailalim mo doon at binidyohan mo yan. Tingnan nyo mabuti, inspeksyonin nyo yung video nyo. Kung may makita kayong mga bangga-bangga doon sa ilalim, naku mga kapatid, iwasan nyo na pong bilhin yan. Lalong-lalo na kapag ang bangga ay doon sa ilalim. Or lalong-lalo na kung bulok na talaga yung ilalim ng inyong sasakyan. At titignan nyo rin po yung rehistro nung sasakyan. Karamihan po kasi ng mga sasakyan na mabilis nabubulok yung pangilalim, pasensya na po, yung mga nakatira sa malapit sa tabing dagat, no? Kapag diyan ay nag-high tide, yung tubig dagat talagang lumalabas, no? At nadadaanan mo yan, yan po ang nakakabulok ng body ng sasakyan. So kung puro kalawang yan, eventually talagang babagsak yung iyong sasakyan. Ngayon, meron pa pong isa na kinalawang man dito. Hindi naman siya malapit sa tabing dagat, pero bakit kinakalawang? Yung po pala may bangga sa loob na hindi mo napapansin. Kasi po dito, gagawin talaga nila yan na mapinturahan nila yan. Pero yung sa loob nun na tinamaan na ng apoy ng acetylene, dahil nga binody repair na, dahil nga dating bangga, syempre, hindi mo basta-basta yun makikita. Pero pagka ipinasok mo ang cellphone mo dun sa mga ilalim nun at nakita kayo may mga konting portion dun na may mga kalawang dun sa mga sulok-sulok, medyo siyempre pag-isipan nyo na muna yan. Minsan kasi, napapaganda talaga nila yung body nung sasakyan. Lahat, pati mga mugs, niloloaded nila yan. Bago ilaw, bago headlight, bago grills, magtataka ka. Bago bumper. Pero pag tingin mo sa ilalim, may kalawang. Ano po ibig sabihin nun? Pati sa likod, bago yung kanyang taillights, di ba? Bagong pintura. Buong body siguro, buong sasakyan, bagong pintura. Baka po yun ay galing sa bangga. Ang nasa isip mo, hindi ka naman bibili ng bangga na sa sasakyan. Pero nagandahan ka, yung pala nakatago yung bangga niya. Ito mga kapatid, kapag ka-frontal collision, ito, mahihirapan silang ibalik yan sa tamang korte. Kaya lang yung iba, may mga nabibili po kasi na tinatawag na front cut, pinapalitan po nila yan. Okay lang, kung yung front cut na yon, dito lang talaga yung damage. Pero kung nadama ito, nadama yan, medyo malaking problema yan. Mawawala po talaga sa alignment yung body mo. Lalong-lalo na, itong mga MacPherson na yan, no? Nandiyan yung mga shock absorber na yan, yan po ang nagdadala din ng alignment. Kaya minsan, nakabili ka, kumakabig, hindi mo na maayos yung problema kasi nga, wala po sa alignment itong mga mounting ng mga shock absorber. May nakita kang magandang sasakyan, ang plate number ay, halimbawa dito, ang plate number niya ay, may nakalagay na letter D. Duplicate na yon. Kaya po may nakalagay na D. O bakit nagkaroon ng duplicate? Sasabihin ng seller, ninakaw po kasi. Huwag po kayong basta-basta maniniwala. Kasi po, pwedeng yan ay nabangga, na durog yung plate number, so hindi na nila maibabalik. Kasi kung ibabalik nila yon, lukot-lukot yung plaka, at siyempre, sasabihin ng bibili, ay, nabangga yan eh. Kaya nga po, yung ibang mga unit, temporary na lang yung plate number nakalagay, kasi nga po, nalukot na yun, nabangga na po kasi yun. Inspeksyonin nyo kung talagang kursunadan yung sasakyan. Inspeksyonin yung mabuti kung talagang wala siyang history ng collision. Ang mabigat po kasi kung matindi yung collision, na talagang halos wasak, wala na sa alignment yung loob ng sasakyan, pero kapag pinagkakabit nila yung mga bagong ilaw, kinabit yung mga bagong fender na yan, syempre, maganda itsura nun. Dinadaan na lang nila yan sa adjustment. Pero yung buong frame, yung loob ng sasakyan mo, wala na po yan sa tamang engineering specs. Hindi na po siya aligned. So karamihan dyan, yan yung nagbabibrate, yung makina mo, kasi yung engine support niya naglalabanan na. So yan po yung magiging problema. Kung mapapansin nyo, itong unit na to, ayan, pag tinignan nyo yan, wala kayong makikitang alon doon sa paint niya. Meron kasing alon, ng ganun-ganun eh. Ito kasi original color pa yan. So wala kang mapapansin na alon-alon. So ibig sabihin, talagang ito ay hindi pa nagkaroon ng matinding problema. Kaya parang itong adventure na to, wala ka ring mapapansing alon. Maganda pa. Hindi pa yan nabangga o wala pang history ng collision yan. Pero kapag bibili po kayo ng sasakyan, bagong pintura, at may nakita kayong mga alon-alon, pwedeng hindi naman din siya galing sa bangga, pero medyo laspag siya. So nasa sa inyo yan kung bibili nyo pa. Alam nyo mga kapatid, kung ako ang titingin, kung ako ang bibili, mas gusto ko pa yung ganito original paint, hindi pa napapinturahan. Kahit na may mga konting scratches yan, mas okay na sa akin yan. Ako na magpapapintura kung sakasakali. Mas ayoko pang bumili yung talagang na-repaint na nila ng buo, tapos hindi naman ipagtatapat ng seller kung ano talaga ang history ng sasakyan. Di po ba? Ngayon, kung talagang
May mga scratches pa yan, binapping lang nila. No? Kita na yung pagpe-paid ng ibang kulay, okay lang sa akin yan. Mas gusto ko yun kung ako po ang tatanungin nyo. Ha? Ngayon, kung talaga namang ang bibili nyo sasakyan ay katulad nito, ito mahal, 86, no? Toyota. Mamahalin po, milyunan pa ang halaga. Di ba? Ayan. So, syempre, dapat mga kapatid, kung bibili ka ng ganitong sasakyan, lahat ng sinabi ko po sa inyo, isa-isa yon. No? Dapat may checklist kayo. Isulat nyo lahat yung mga sinabi ko, dapat may checklist kayo. Kasi mahal ang bibilin mong sasakyan. Kung lampas pa doon sa presyo na yon, 1 milyon pataas, dapat po ang unang-unang gagawin nyo rin, i-checklist nyo lahat ng sinabi ko sa inyo. At syempre, yung papeles. Importante po yan. So, yung VIN number na nandoon sa registration ng sasakyan, dapat magmamatch yun. So, dapat kompleto yon. Ngayon, mga kapatid, paano kung halimbawa lahat ng nasa checklist mo, okay na. Pati yung VIN number, pati sa mga documents niyan, okay na lahat. Ang pinakahuli po, mga kapatid, dapat dalhin nyo sa isang authorized na shop na meron silang OBD scanner, OBD2. Pa-scan mo lang. Kung wala kayong makikitang ibang mga faults, kung walang mga errors, kung walang mga problema, kapag po yan ay pinasukan ng scanner, edi syempre malalaman nyo kung ano ang problema. Halimbawa, isang mamahaling BMW, or kung ano man yan, mga European, or kahit mga Japanese cars na mamahalin, hanggat maaari, mag-request kayo, kung bibili nyo yan, dalhin nyo sa kasa nun, pa-scan nyo lang, mura lang naman ang scan eh. Alam ko, minimum 2,000 pesos eh, kung magpapa-scan ka lang. At least makikita nyo yung problema ng sasakyan. At maitatanong nyo na rin doon kung ano ba talaga yung original na kilometer reading niyan. Nandoon din po yun. So, importante po yun kasi malaking pera ang uubusin nyo, malaking pera ang ilalabas nyo, tapos makakabili pala kayo ng sasakyan na sakit sa ulo. Hindi ka nakahanda na magkaroon ng abala, ng malaking abala, naglabas ka na ng pera, na abala ka pa. Mga kapatid, dadagdagan ko pa itong vlog ko na to sa mga susunod na versions, no? Magagawa pa tayo ng ibang versions para lahat ng mga dapat na isa-isahin nyo bago kayo bumili ng sasakyan, ilalagay po natin doon. Pero for the meantime, ito po muna sa mga nagmamadaling bumili ng sasakyan, ito pa po, huwag kayong makikipag-transact ng gabi. Hindi nyo makikita yung mga sinasabi natin, yung mga dents, yung mga kalawang, yung mga pang-ilalim na yan, pati yung mga usok na yan, hindi sila visible. Pati yung mga leaks dito sa loob ng makina, hindi mo masisilip yan. So, huwag kayong makikipag-transact ng gabi kapag po kayo ay bibili ng sasakyan. Hanggat maaari sa umaga o kaya sa tanghali. At dapat po, huwag nyo pong kalilimutan, dapat may test drive. Kung walang test drive, walang bilihan. Kasi kayo po ang mapapahamak dyan, kayo po ang malulugi. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magkano? Magkano yan, kuya? Grabe, no? Gagalit eh. Yung speed niya hanggang 260. Mahal. Ay, ang Taas. Opo. Kumbaga siguro papaluto hanggang 200. Kaya lang pag binili mo yan, ang sakay lang yan, ikaw, saka si Jamie. Oo, dalawa lang kami. Hindi ka pwede magsabay ng kasama ng vlogger na isa. Hindi pwede vlogger. Ha? Hindi pwede Hindi vlogger. pwede vlogger, walang legroom eh. Hindi, meron yata upuan sa May likod upuan eh. sa likod pero wala nang legroom. Wala nang legroom. Nakaganito po ako matangkad ako. Hirap ako mag- Pero pwede tagaluto. Ha? Tagaluto. Pwede si Glenn. Nakahiga. Pwede si Glenn nakahiga dyan sa likod. Dito na lang, oh. Ha? Yeah, mga kapatid. Ito yung iba vlog natin, mga kapatid.